Hi guys! So, for the first video, mga basic knowledge lang yung isi-share ko sa inyo. By the way, disclaimer lang, hindi ako professional freelancer and hindi po ito networking, hindi po ako nagre-recruit, hindi ako nagbebenta ng kung ano-ano. I-share ko lang yung lahat ng knowledge na meron ako para sa mga gustong matuto na magtrabaho sa bahay. Lahat ng na-experience ko, lahat ng process, kung paano ako nakakuha ng client, kung saan ako naghanap, yon lahat ituturo ko. I am a freelance virtual assistant for 5 years now and I'm working at home ever since. So, what is a virtual assistant? Virtual assistant is a self-employed worker who specializes in offering administrative service to client from remote location, usually at home. Yan, pwede kayong magtrabaho kahit nasaan kayo, nasaan kayong lugar, sa bahay, coffee shop, kahit nasa bakasyon, pwede kayong magtrabaho basta may gadgets kayo. Pwedeng laptop, pwedeng cellphone, computer, iPad, and syempre internet kailangan nyo. At kapag sinabing virtual assistant, maraming klaseng trabaho to. Pwedeng social media manager, lead generator, data entry, meron din nagtitake ng calls or graphic designer ng isang kumpanya. Pwede ka din maging virtual assistant, individual, or kaya mag-a-apply ka sa isang agency and then sila yung maghahanap ng client para sa'yo. Ibig sabihin nun, pag nag-agency ka, yung client magbabayad or idadaan sa agency yung sahod mo. And some agencies may mga benefits like SSS, PhilHealth, health card, and some benefits like ano yung mga benefits sa corporate world, diba? In my case, ako nagtatrabaho ko individual, meaning ako yung naghahanap ng client ko. Ang disadvantage ng individual, yun wala kang benefits, babayaran mo individual. Ang advantage, ayun, nakadirect ako sa client. Direct akong pinapasahod, hindi na dumadaan sa mga agencies. Pero meron akong deduction sa PayPal at sa GCash pag nagtatransfer ako. And when you say virtual assistant, pwede siyang full-time, pwede siyang part-time. Ang full-time, meaning, magte-take ka ng 40 hours per week. Parang nagtatrabaho ka din sa corporate na 8 a.m. to 5 p.m. Kailangan mo mag-consume ng 8 hours per day and 5 days per week. Kapag naman sinabing part-time, more or less 10 hours or 20 hours per week lang yung i-consume mo. In my case, hindi ko masabing full-time ako kasi naka-flexible hours ako. Ito pa, kapag virtual assistant ka, merong mga trabaho na naka-flexible time or merong mga clients kasi na mahigpit. Kailangan mo ng tracker, kailangan mong mag-in ng ganitong oras hanggang sa ganitong oras. Ibig sabihin talagang may working hour ka. Ako kasi flexible ako. Kapag gusto kong magtrabaho, magtatrabaho ako. Pag ayaw ko, ayaw ko. And kapag talaga badly needed na may kailangan akong puntahan, nagde-day off ako. Ganon kasi yung trabaho ko. Ang tawag sa trabaho ko actually is project-based. Meaning, kapag may project, may trabaho ako. Kapag wala, wala akong trabaho. Kasi yung trabaho ko before sa mga client ko is project-based lang talaga. Pag nag-end yung project or pag natapos ko yung ginagawa, wala na akong gagawin sa kanya. Pero yung client ko ngayon is 3 years na kami ngayon. Pero nakadepende pa rin yun sa takbo ng business niya. Dumating kasi ako sa part na 2 buwan yata kami nag-stop kasi may inaayos sa business. So, depende pa rin sa takbo ng client ko. Wala akong pinanghahawakan na kontrata. Unlike sa ibang freelancer na meron silang kontrata. Pwede ka din makahanap ng clients ng more than one. Ibig sabihin, kung kaya pa ng schedule mo na mag-cater ng another client, pwede ka mag-apply or pwede kang tumanggap ng projects. Kasi ganun ako before nung isa pa lang yung anak ko. Meron akong clients more than 3 or 4 kaso nga lang parang wala na yata akong tulugan nun. Kaya pinili ko yung trabaho na
flexible time. Ang disadvantage ng katulad ng trabaho ko or ng ginagawa ko na project-based lang is, ayun, wala kang sure na income, hindi ka sigurado weekly or monthly kung kikita ka, and kung kailan ka lang dun sa client, kung kailan matatapos yung pagtatrabaho mo sa kanya. Anytime pwede akong i-end, pero yun, hindi naman ako natatakot na ma-zero. At ang advantage naman is, ito talaga yung pinaka-pabor na trabaho sa akin since nag-aalaga ako ng 2 anak, meron kaming business, kaya okay lang sa akin kahit hindi permanente yung work or hindi sure yung income ko monthly or weekly. Mas gusto ko na yung ganito na nakakapagtrabaho ko anytime, anywhere, 'di ba? Bigyan ko kayo ng heads up na merong mga freelancer na kumikita ng 6 digit, 5 digit, 30,000. Depende kasi yun sa skills, sa services na ibibigay mo sa client. And yung mga skills, kung wala ka naman, maraming way para matutunan. Marami kang pwedeng kuhanan ng mga information, ng knowledge like YouTube, sa Facebook page. Ako kasi wala kasing nagturo sa akin eh. Pero may mga idea ako since may mga kakilala ako na nagtatrabaho before. And ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube, sumali ako sa mga Facebook pages na virtual assistant, work from home. Mga ganun, nagjo-join ako, nagbabasa ako ng mga comments, nag-explore ako ng mga website. Ganun yung ginawa ko para matuto. Actually, walang nagturo sa akin eh. Si YouTube University lang talaga, tapos si Facebook friend. Kasi pag gusto mo talaga, 'di ba, may paraan ka and eager ka talaga na matutunan yung gusto mong gawin. Kaya kung kayo gusto niyo talagang makapagtrabaho sa bahay, na nasa bahay lang, mag-aral din kayo. Wag lang kayo mag-stick sa video ko. Actually, napakadami sa YouTube. Itong video ko hindi siya hindi naman siya totally bibigyan ko kayo ng client, ganun. Hindi, ituturo ko lang sa inyo ano yung mga process, ano yung mga ideas, and kayo yung mag-a-apply para sa sarili ninyo. I-guide ko lang kayo, kung may mga tanong kayo, message nyo lang ako or i-comment nyo lang ano yung mga gusto nyo pang matutunan, ano pa yung gusto nyong pag-usapan natin. Siguro sa next video, ang isi-share ko sa inyo yung basic na ginagawa ko or yung basic task ko para magkaroon din kayo ng idea. At kung sisipagin pa ako or wala akong masyadong gagawin, gagawa ko ng video. Ituturo ko kayo sa mga website, sa mga platform na kung saan ako naghanap ng client. And speaking of clients, pwede kayong magkaroon nito from US, United Kingdom, Australia, Europe, sa Israel, meron din. Sa India, marami din naghahanap ng mga virtual assistant. And my current client now is from United Kingdom. Meron din pala sa China, Japan, halos lahat or buong mundo yata naghahanap na ngayon ng virtual assistant. Hindi naman kailangan na sobrang galing mo sa English or kailangan alam mo yung language nila. Siguro mga basic English lang. Basta kaya mo makipag-communicate through chat and through phone. Kasi ako, honestly, like yung 3 years na client ko ngayon, walang nangyaring interview, walang calls, hindi kami nag-uusap through calls, through chat lang talaga kami ever since. Pero, yun nga, may mga client talaga na sobrang higpit, lalo na yung matataas yung position yung hinahanap nila. Kailangan may interview ka, kailangan ipasa mo yung ganito, may final interview, may ganun-ganun. Pero, hindi naman lahat naghahanap ng magaling sa English. Hindi naman lahat nag-i-interview. Katulad nung, marami na ako naging client na hindi naman ako in-interview, through chat lang, okay na. Okay guys, ito muna for now. Siguro kung may mga tanong kayo, pwede nyong i-comment para masagot ko sa next video. Like, magkano ba yung sinasahod ng mga newbie? Paano yung terms ng payment or terms ng pasahod? And, kung ano yung may tanong nyo, pwede kong sagutin. And, siguro sa mga next video, i-share ko din yung iba pang knowledge ko about freelancing, ano yung mga na-experience ko
sino-sino yung mga, or taga saan yung mga client ko before, ano yung mga ginagawa ko before. Yun lang, salamat. Bye-bye.